So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalerista. Yan, pag-usapan natin itong malaking problema ni BP Sara. Yan. Sa kabila ng rally ng INC, mayroong malaking problema si BP Sara ngayon. Kasi naglabas ngayon yung Okta Research ng kanilang latest survey sa trust rating at saka performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos at saka nitong si BP Sara. Ngayon, ito yung kay Pangulong Bongbong Marcos, yung trust rating niya ay 65% na napakataas talaga. At yung performance rating niya ay 64%. Yung mga porsyento na yan, talagang mataas po talaga yan kasi above po yan ng 50. Lagpas po sa kalahati. Ibig sabihin yan, maraming mga Pilipino ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang itong kay BP Sara, talagang ano ba tawag dyan? Talagang niyayakap ng kahihiyan, niyayakap ng kahihiyan etong si BP Sara. Kasi yung trust rating niya mula sa 59%, 59%, ngayon ay 49% na lamang. 59, naging 49 na lang ngayon. Trust rating na yan. At yung performance rating niya mula sa 52%, ngayon ay 48% na lang. Ibig sabihin, kunting mga Pilipino na lamang ang naniniwala dito at nagtitiwala kay BP Sara. Kasi nga, 49% na lamang yung trust rating niya. At yung performance rating naman niya, 48. Hindi nagkakalayo yung trust rating at saka yung performance rating niya. Sa madaling salita, talagang dismayado na yung mga maraming Pilipino dito kay BP Sara. Talagang nawalan na sila ng gana dito kay BP Sara. Hindi rin natin masisisi yung mga Pilipino na nasurvey dyan kasi nga naman, lantaran talaga yung kabulastugan netong si BP Sara. Lantaran ang kapalpakan sa buhay netong si BP Sara. At talagang bulgar ang kahihiyan na tinatamasa nito ngayon dahil sa mga survey niyang nakukuha niya sa mga Pilipino. So etong survey na to, mula po ito sa Okta Research. Alam naman natin yung Okta Research, di ba? Lahat ng survey niyan, mula nung kampanyahan ng 2022, nagkatotoo. Ang survey nila dati, ang mananalo, ang mataas sa rating si Pangulong Bongbong pati si BP Sara, at yun nga ang nangyari. So ibig sabihin, itong Okta Research ay credible talaga. Ngayon, sasabihin ng mga DDS, hindi totoo yung gawa-gawa lamang yan ng Okta Research. Normal lang yan. Normal lang na batikusin na yung survey na yan kasi nga napapahiya sila. Nasasaktan sila dito sa survey ng Okta Research, which is normal lang naman kasi. Kasi etong si BP Sara talagang hinahangaan nila to ng matindi. Talagang malaki ang bilib at tiwala nila kay BP Sara. Pero yun nga lang ang problema, konti na lamang sila. Yun, 49% na lamang sila. Samantalang yung nagmamahal at nagtitiwala at pumupuri kay Pangulong Bongbong Marcos ay 65%, which is napakataas po talaga niyan. So dito, hindi natin masisisi ang mga Pilipino kung bakit ayaw nila kay BP Sara. Ngayon, tingnan na lamang natin kung etong si BP Sara sa mga susunod na buwan, kung makakabawi yung kanyang survey na yan. Kung tataas ba yung kanyang trust rating na yan. Para makita natin kung karapat-dapat pa ba siyang tumakbo sa 2028. Kasi pag ganyan yung survey niya, pag ganyan yung mga ratings niya, magsasayang lang talaga ng pera yan. Kasi konti na lang talaga yung boboto sa kanya. Yun, yung 49% na lamang talaga yung boboto sa kanya. So kayo, ano sa tingin nyo? Ano ba ang dapat gawin ni BP Sara para makabawi sa kanyang trust rating? So comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.